Ang gabing iyon sa Manila ay hindi lang naging saksi sa bagsik ng bagyo, kundi sa pagpunit ng kaluluwa ni Marikit. Sa paanan ng malamig na hagdanan, nakahandusay si Marikit habang ang dugo ay humahalo sa basang sahig. Ang dugong dumaloy mula sa sugat na gawa ng mga taong pinagkatiwalaan niya. Si Dario, ang kanyang asawa, ay nakatayo sa itaas habang bakas sa mukha ang karumihan ng budhi. Sa tabi nito, ang matalik niyang kaibigang si Veronica ay nakangisi habang hawak ang kamay ng lalaking nagtraidor sa kanya. Ang bigat mo sa buhay, Marikit, ang huling narinig niya bago siya tuluyang talikuran. Ngunit sa ilalim ng dilim ng pagkakanulo, may isang katotohanang sumiklab. Huwag na huwag mong mamaliitin ang isang babaeng wala nang mawawala pa. Ang kamatayan ba ang katapusan? O ang simula ng isang masidhing paghihigante? Kapag nawala na siya, Dario, sa atin na ang lahat. Ang bata, ang ari-arian, ang bahay na ito. Ang boses ni Veronica ay malamig. Humihiwa sa katahimikan ng gabi at tumatagos sa puso ni Marikit gaya ng isang kalawanging patalim. Nakatayo si Marikit sa madilim na pasilyo. Ang kanyang mga kamay na may dalang mainit na tsaa ay nanginginig ng malakas. Sa loob ng silid, narinig niya ang mahinang pagtawa ni Dario, isang tawang puno ng kawalan ng hiya. Tama ka, Veronica, nakakasawa na ang pagpapanggap. Ang totoo, nasusuka na ako sa tuwing tinitignan ko siya. Ang babaeng yan, wala nang silbi kundi ang maging pabigat. Parang gumuho ang mundo sa paanan ni Marikit. Ang tray na hawak niya ay tumagilid, at ang tunog ng mga basong nagtatama ay tila isang babala sa kanyang naghihingalong tiwala. Tumingin siya sa kanyang sariling mga kamay na magaspang sa pagtatrabaho. Mga kamay na kaninang hapon lang ay mapagmahal na nagtiklop ng lumang polo ni Dario, umaasang mapapasaya niya ito kahit sa maliit na paraan. Ngayon, ang mga kamay na iyon ay hindi mapigilan sa panginginig dahil sa lupit ng mga salitang narinig niya. Gusto niyang pumasok, gusto niyang sumigaw at magtanong kung bakit. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tila sinakal ng invisible na kamay. Ang pagtatraidor ay hindi galing sa ibang tao. Ito ay nagmula sa mismong tahanang itinuring niyang santuwaryo. Ang pait ay dumaloy sa kanyang dibdib, mapakla at nakakasuka. Umatras siya ng paunti-unti. Ang kanyang mga paa ay tila hindi na kanya. Ngunit sa isang hindi inaasahang pagkakataon, bumukas ang pinto. Sino yan, ang matalim na tanong ni Dario? Hindi na nag-isip si Marikit. Tumalikod siya at tumakbo. Ang tunog ng kanyang tsinelas sa sahig ay mabilis at magulo. Hindi na niya alintana ang dilim. Nilamon siya ng malakas na ulan at hampas ng hangin sa labas. Tumakbo siya nang walang patutunguhan hanggang sa marating niya ang hagdanang bato sa dulo ng hardin. Isang malakas na kamay ang biglang humila sa kanyang balikat mula sa likuran. Si Dario. Ang kanyang mga mata ay wala ng bahid ng pagmamahal, kundi ang determinasyon ng isang taong gustong pumatay ng sikreto. Marikit, huwag mo akong sisihin sa gagawin ko. Ang malakas na pagtulak ay nagtanggal sa kanyang balanse. Sa gitna ng kidlat na gumuhit sa langit, nakita ni Marikit ang mukha ni Veronica na nakasilip sa likod ni Dario, isang ngiting nagtatagumpay. Dumulas siya, ang kanyang katawan ay bumagsak sa matatalim na gilid ng hagdanang bato. Unti-unting lumabo ang paligid. Ang sakit ng kanyang katawan ay wala kumpara sa durog na durog niyang damdamin. Bago tuluyang lamunin ng dilim ang kanyang malay, narinig niya ang malakas na pag-ungal ng bagyo at isang tanong na paulit-ulit na humahagupit sa kanyang isipan. Bakit sila naging ganito kalupit pagkatapos ng lahat ng kanyang pagsasakripisyo? Paano na ang kanyang anak? Ang nakakabinging katahimikan ay bumalot sa kanya. Iniwan siyang mag-isa sa gitna ng malupit na unos. Ang hanging dala ng bagyo ay tila mga kamay na pilit na humihila sa buhay ni Marikit, ngunit may isang ningas na ayaw pang mamatay. Ang kanyang katawan, na punong-puno ng galos at sugat, ay inanod ng agos hanggang sa pampang ng isang liblib na dalampasigan. Doon, sa gitna ng kadiliman, isang anino ang lumapit. Si Dr. Alon, isang lalaking ang mga kamay, ay sanay maghilom ng sugat, ang nakatagpo sa kanya. Buhay ka pa, bulong nito, ang boses ay puno ng pagtataka at habag. Sa loob ng sumunod na ilang linggo, ang mundong dati puno ng kulay para kay Marikit ay naging isang madilim na silid ng pagpapagaling. Hindi siya makapagsalita. Ang bawat pagtatangkang bumangon ay nagpapaalala sa kanya ng mukha ni Dario at ng mapanirang ngiti ni Veronica. Ang hapdi ng kanyang mga pasa
ay wala kumpara sa lalim ng kanyang pagkamuhi. Tuwing gabi, habang nakatingin sa kisame ng kubo ni Dr. Alon, ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas ay ang alaala ng kanyang anak. Kailangan mong mabuhay, Marikit. Hindi para sa kanila, kundi para sa sarili mo, payo ni Dr. Alon habang maingat na nililinisan ang sugat sa kanyang noo. Ngunit ang paghilom ay hindi lamang pisikal. Ang bawat patak ng gamot na ipinapahid sa kanyang balat ay parang nagtatanggal ng mga latay ng kahapon. Natutunan ni Marikit na ang pag-iyak ay hindi kahinaan. Ito ay paglilinis ng kaluluwa. Isang araw, habang nakatayo siya sa harap ng isang basag na salamin, hinaplos niya ang kanyang muka. Hindi na siya ang babaeng marupok na nagmamakaawa ng pagmamahal. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng takot, ay unti-unti nang napalitan ng talim ng isang taong may hinihintay na pagkakataon. Nalaman niya mula kay Dr. Alon na ibinalita na ni Dario ang kanyang pagkamatay dahil sa aksidente sa dagat. Ang lahat ay naniwala. Ang lahat ay nakalimot na. Hayaan mo silang maniwala sa kasinungalingan nila. Wika ni Marikit. Ang boses niya ay unang beses na naging matatag. Dahil ang multo na kinatatakutan nila ay babalik upang maningil. Bawat araw na lumilipas ay naging pagsasanay. Natuto siyang maging mapagmatyag. Sa loob ng 5 taon, binuo niya ang sarili mula sa mga pira-pirasong basag. Hindi na siya ang Marikit na nagtatrabaho sa kusina. Siya na ngayon si Maria Victoria, ang babaeng may matalas na isipan at pusong bakal. Sa isang maliit na sobre na itinago niya sa ilalim ng sahig ng kubo, naroon ang isang lumang litrato ng kanyang anak at ang kupas na kwintas na ibinigay ni Dario, ang huling alaala ng isang pag-ibig na naging sumpa. Hinawakan niya ito ng mahigpit, hindi dahil sa pangungulila, kundi bilang paalala ng dahilan kung bakit siya dapat magtagumpay. Ang hangin sa labas ng kubo ay tila bumubulong, oras na. Ang hangin sa Maynila ay tila nagbago ang timpla. 5 taon na ang nakalilipas, ngunit ang mga alaala ay nananatiling sariwa sa bawat sulok ng lungsod na ito. Sa isang mamahaling opisina na matatagpuan sa gitna ng Makati, nakatanaw si Maria Victoria sa malawak na bintanang salamin. Ang kanyang postura ay tuwid, ang kanyang suot ay mamahaling tela na bumabalot sa isang katawang hindi na nakaranas ng paghihirap. Si Dr. Alon, na ngayon ay nagsisilbi bilang kanyang pinakamalapit na katuwang at tagapayo, ay pumasok sa silid dala ang isang makapal na folder. Handa na ang lahat, Marikit. O dapat ko bang sabihin, Maria Victoria? Humarap si Maria Victoria. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagtatago ng luha. Ang mga ito ay kasing talim ng yelo. Ang mga dokumento ng pag-aari na ninakaw nila sa akin ay unti-unti na nating nababawi. Ngunit hindi pera ang habol ko, Alon. Gusto kong makita ang sandali na mawawala ang lahat sa kanila, gaya ng ginawa nila sa akin. Bumalik ang kanyang diwa sa isang pagkakataon noon, kung saan ang bawat sentimo ay kinakalkula niya para sa gatas ng kanyang anak, habang si Dario ay nagpapakasasa sa labas kasama si Veronica. Ang puot na iyon ay hindi naglaho. Ito ay nag-evolve at naging isang malinaw na misyon. Nakita ko ang balita, dagdag ni Alon. Magkakaroon ng isang malaking charity gala sa susunod na linggo. Imbitado ang lahat ng mga bigating pangalan sa industriya, kasama sina Dario at Veronica. Isang manipis at mapanganib na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Maria Victoria. Kinuha niya ang folder mula kay Alon at binuksan ito. Sa loob ay mga litrato ng mga proyekto ni Dario, mga proyektong itinayo sa ibabaw ng mga pandaraya at peking pirma. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humaplos sa pangalan ni Dario na nakasulat sa mga papel. Ang buong gala na iyon ang magiging entablado ng kanilang pagbagsak. Wika niya ng may kasiguraduhan. Gusto kong makita ang mukha nila kapag napagtanto nilang ang babaeng itinapon nila sa bangin ay bumalik para bawiin ang lahat. Hindi niya kailangang magmadali. Ang paghihiganti ay isang putahing masarap ihain ng malamig. Sa bawat paghakbang niya sa makintab na sahig ng opisina, ramdam niya ang bigat ng kanyang nakaraan at ang talim ng kanyang hinaharap. Hindi siya ang babaeng nagmamakaawa. Siya ang bagyong darating na sisira sa kanilang peking mundo. Bago siya tuluyang lumabas, huminto siya sa harap ng salamin. Inayos niya ang kanyang buhok at tinitigan ang kanyang sarili. Ang multo ni Marikit ay wala na. Ang natira na lamang ay ang babaeng handang sumunog sa lahat ng tulay na nag-uugnay sa kanya sa mga taong nagtaksil sa kanya. Ang gabi ng charity gala ay puno ng ningning ng mga kristal na chandelier at ang halimuyak ng mamahaling pabango na humahalo sa hangin.
Sa loob ng malawak na ballroom, nakatayo si Dario, nakasuot ng disenyong suit na tila ba siya ang hari ng gabi. Sa tabi niya, si Veronica, na nakadamit ng pulang-pula, ay wari isang reyna na walang bahid ng anumang kasalanan. Dario, tignan mo ang mga taong ito, bulong ni Veronica habang humihigop ng champagne. Lahat sila ay nakatingin sa atin. Sa wakas, tayo na ang nasa tuktok. Tumawa si Dario, ang tunog ay puno ng pagyayabang. Sino pa ba ang hahadlang sa atin? Ang babaeng yun, matagal na siyang nabulok sa ilalim ng dagat. Hindi nila namalayan, sa kabilang bahagi ng bulwagan, isang figura ang dahan-dahang naglalakad patungo sa kanila. Suot ang isang eleganteng gown na kulay gabi, si Maria Victoria, ay tila isang aninong nabuhay. Ang bawat hakbang niya ay may dalang awtoridad na nagpapatahimik sa mga taong nadadaanan niya. Ang mga mata ng mga dumalo ay nakatuon sa kanyang direksyon, hindi dahil sa ganda, kundi dahil sa misteryong bumabalot sa kanyang pagkatao. Napansin ni Veronica ang agos ng mga tao. Sino ang babaeng yan? Mukhang bago sa lipunan natin. Puna niya, ang boses ay may bahid ng pagmamataas at pagkairita. Lumingon si Dario at sa sandaling iyon, ang kanyang baso ay muntik nang mahulog sa sahig. Ang kanyang mukha ay namutla, ang kanyang mga mata ay nanlaki na tila nakakita ng isang nilalang na dapat ay matagal nang nakabaon. Ang babaeng nasa harap niya ay may tindig na kapareho ni Marikit. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng kapangyarihan na kailanman ay hindi taglay ng kanyang yumaong asawa. Dario, may problema ba? Tanong ni Veronica, na naramdaman ang biglang paninigas ng kanyang kasama. Hindi sumagot si Dario. Ang kanyang lalamunan ay tila nabarahan ng matigas na bagay. Nang magtama ang paningin nila ni Maria Victoria, isang matalim na kilabot ang gumapang sa kanyang buong katawan. Si Maria Victoria ay tumigil mismo sa tapat nila. Ang kanyang ngiti ay hindi abot sa kanyang mga mata. Isang ngiting kasing lamig ng yelo. Magandang gabi! Bati ni Maria Victoria, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng kumpiyansa. Mukhang gulat kayong makita ako. Ako si Maria Victoria, ang bagong partner sa inyong pinakamalaking proyekto. Naramdaman ni Veronica ang pag-init ng kanyang mga palad. Partner, hindi namin alam na may kasama kami sa proyektong ito. Maraming bagay ang hindi nyo alam, sagot ni Maria Victoria habang dahan-dahang lumalapit. Ang bawat galaw ay may dalang banta. At sa mga susunod na araw, sisiguraduhin kong malalaman nyo ang bawat detalye. Iniwan niya ang dalawa na nakatayo. Ang bawat isa sa kanila ay tila hindi makahinga. Ang gala na dapat ay isang gabi ng pagdiriwang ay naging isang madilim na paunang salita para sa kanilang nalalapit na pagkawasak. Ang maskara ng pagkakaibigan at pagmamahalan ay nagsisimula ng mabitak, at si Maria Victoria ang siyang humahawak ng martilyo. Ang katahimikan sa loob ng opisina ni Dario ay tila isang mabigat na kumot na hindi maalis. Lumipas ang ilang araw matapos ang gala, ngunit ang imahe ni Maria Victoria ay hindi mawala sa isip ni Dario. Ang bawat anino sa dingding ay tila hugis ng kanyang yumaong asawa. Dario, ano ba ang nangyayari sa iyo? Tanong ni Veronica. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at takot. Ang babaeng yun, si Maria Victoria, bakit parang kilala mo siya? Bakit parang takot ka sa kanya? Tumayo si Dario at naglakad patungo sa bintana. Ang kanyang mga kamay ay nakabaon sa kanyang mga bulsa, nanginginig. Hindi ko alam, Veronica, ang mga mata niya, ang paraan ng pagtingin niya, parang tinatagos nito ang pagkatao ko. Hindi siya si Marikit pero bakit parang pamilyar ang bawat galaw niya? Sa kabilang banda ng lungsod, sa isang marangyang silid-aklatan, abala si Maria Victoria sa pag-aaral ng mga dokumento ng kumpanya ni Dario. Ang bawat pahina ay isang patunay ng kanilang kasakiman. Nakita niya ang mga peking pirma, ang mga pondong kinurakot mula sa kawanggawa, at ang mga pag-aaring kinuha nila sa pamamagitan ng pananakot. Ang kapal ng mukha nilang magtayo ng kumpanya gamit ang dugong pinaghirapan ko, bulong ni Maria Victoria sa kanyang sarili. Pumasok si Dr. Alon, dala ang isang tasa ng mainit na kape. Handa na ang ebidensya para sa unang audit. Kapag ipinakita natin ito sa mga investor, guguho ang lahat ng itinayo nila. Tinitigan ni Maria Victoria ang litrato ng kanyang anak na nakapatong sa mesa. Ang batang iyon, na iniwan niyang sanggol pa lamang, ay lumalaki na ngayon nang wala siya. Ang sakit na iyon ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Hindi lang audit, Alon. Gusto kong maramdaman nila ang pagkawala ng lahat ng bagay na pinahalagahan nila.
Gusto kong maramdaman nila ang gutom at ang pag-iisa na ipinaranas nila sa akin. Samantala, sa bahay ni na Dario, isang hindi inaasahang tawag ang dumating. Ang boses sa kabilang linya ay malamig at walang emosyon. Mr. Dario, may mga dokumento kami na nagpapakita ng irregularidad sa inyong huling proyekto. Inaasahan namin ang inyong pagdalo sa isang pagpupulong bukas. Binaba ni Dario ang telepono, ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Ang bawat sandali ng kanyang tagumpay ay unti-unting napapalitan ng panganib. Ang kanilang mundo, na itinayo sa ibabaw ng kasinungalingan, ay nagsisimula ng gumuho nang hindi man lang nila namamalayan. Ang bawat hakbang ni Maria Victoria ay isang unti-unting pagpiga sa leeg ng mga taong nag-trider sa kanya. Hindi pa man sila nagtatagpo ng harapan, ramdam na nila ang paghinga ng panganib sa kanilang batok. Ang laro ay nagsimula na, at ang bawat piraso ay nasa kamay na ni Maria Victoria. Ang araw ng pagpupulong ay sumapit ng may dalang mapanghusgang sikat ng araw. Sa loob ng boardroom, ang presensya ni Maria Victoria ay tila isang bagyong handang magwasak ng pundasyon. Nakaupo siya sa pinuno ng mesa, ang kanyang mga kamay ay magkadaup palad, at ang bawat titig niya ay tila sumusuri sa kaluluwa ng bawat taong naroon. Nang pumasok si Dario at Veronica, ang ingay ng kanilang pagpasok ay sinalubong ng nakakabinging katahimikan. Si Dario, na dati ay laging nakataas ang noo, ay pilit na pinapanatili ang kanyang dignidad sa kabila ng pawis na namumuo sa kanyang sentido. Si Veronica naman, sa kabila ng kanyang makapal na kolorete, ay hindi maitago ang panginginig ng kanyang mga labi. Mr. Dario, Miss Veronica, panimula ni Maria Victoria, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may talim na humihiwa sa hangin. Marami tayong dapat pag-usapan tungkol sa mga dokumentong ito. Inilapag niya sa harap nila ang isang makapal na folder. Nang buksan ito ni Dario, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang mga dokumentong yon ay hindi lamang basta papel. Ang mga ito ay ang katibayan ng lahat ng kanyang mga illegal na transaksyon sa nakalipas na 5 taon. Ano ang ibig sabihin nito? Nauutal na tanong ni Dario, ang kanyang boses ay tila isang basag na plaka. Saan mo nakuha ang mga ito? Ang katotohanan ay may sariling paraan ng paglabas. Gaano man ito kalalim ibinaon, sagot ni Maria Victoria habang dahan-dahang tumatayo. Akala niyo ba ay walang nakakakita? Akala niyo ba ay magpapatuloy ang inyong marangyang pamumuhay habang ang kumpanyang ito ay kinakain ng inyong kasakiman? Si Veronica, sa isang huling pagtatangka na iligtas ang sarili, ay humarap kay Maria Victoria. Sino ka ba talaga? Bakit mo kami pinapahirapan ng ganito? Tumingin ng diretso si Maria Victoria sa mga mata ni Veronica. Sa sandaling iyon, ang maskara ng malamig na CEO ay bahagyang nahulog, pinalitan ng isang pamilyar na determinasyon na nagpatigil sa tibok ng puso ni Veronica. Ako ang taong pilit ninyong pinatay sa gitna ng bagyo 5 taon na ang nakalilipas, at ngayon, narito ako para bawiin ang utang ninyo. Ang bawat salita ay parang isang hampas ng latigo sa kanilang pagkatao. Ang bawat investor sa silid ay nagsimulang magbulungan, ang kanilang mga tingin ay puno ng pandidiri at paghuhusga. Ang mundo ni na Dario at Veronica ay tuluyan ng gumuho sa harap ng lahat. Hindi na kailangan ng sigawan. Ang katotohanan ang siyang sumigaw para sa kanila. Habang unti-unting lumalabas ang dalawa sa boardroom, dala ang kanilang kahihiyan, ramdam ni Maria Victoria ang isang maliit na bahagi ng kanyang puso na unti-unting naghihilom. Ito pa lamang ang simula, ngunit sapat na ito upang maramdaman nilang ang impyernong binuo nila para sa kanya ay siya na nilang tatahanan. Ang pagbabalita sa pagbagsak ng kumpanya ni na Dario ay kumalat sa lungsod na tila mitya ng paputok. Ngunit para kay Maria Victoria, ang tagumpay sa boardroom ay hindi pa sapat upang bayaran ang 5 taon ng pagdurusa. Habang ang bawat pahina ng pahayagan ay puno ng eskandalo tungkol sa pandaraya ng magkasintahan, siya ay nananatiling nakatutok sa isang mas mahalagang layunin, ang kanyang anak. Isang hapon sa isang tahimik na parke, pinanood ni Maria Victoria mula sa malayo ang isang batang lalaki na masayang naglalaro sa ilalim ng puno. Iyon ang kanyang anak, na ngayon ay nasa pangangalaga ng isang yaya dahil sa kapabayaan ni Dario. Ang bawat tawa ng bata ay parang punyal na humahaplos sa kanyang puso. Hindi ko siya pwedeng lapitan ng basta-basta, bulong ni Maria Victoria. Ang kanyang boses ay nanginginig dahil sa pagpipigil. Kailangan natin ng plano, Maria, sagot ni Dr. Alon na nasa tabi niya. Si Dario ay desperado na.
Kapag nalaman niyang buhay ka, gagawin niya ang lahat para itago ang bata at gamitin ito laban sa iyo. Sa loob ng kanilang mansyon, si Dario ay hindi na mapakali. Ang alak na dati ay nagbibigay sa kanya ng aliw ay ngayon ay nagiging gatong lamang sa kanyang paranoia. Si Veronica, na nawalan na ng yaman at dangal, ay walang tigil sa paglalakad ng pabalik-balik sa loob ng silid. Dario, kailangan na nating itakas ang bata. Si Maria Victoria, siya si Marikit, sigurado ako. Sigaw ni Veronica, ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang mukha ay halatang hindi nakatulog ng ilang araw. Tumahimik ka, galit na sagot ni Dario, sabay hampas sa lamesa. Kahit siya nga si Marikit, wala siyang laban sa akin. Hawak ko ang bata. Siya ang baraha ko para hindi niya ako tuluyang sirain. Ngunit hindi nila alam, bawat kilos nila ay binabantayan ni Maria Victoria. Ang bawat tauhan ni Dario ay unti-unti nang nadadala sa panig ng tunay na may-ari. Sa bawat paglubog ng araw, ramdam ni Dario ang pagliit ng kanyang mundo. Ang bawat anino sa loob ng bahay ay tila humahabol sa kanya, at ang bawat kalansing ng pinto ay nagpapaalala sa kanya na ang multo ng kanyang nakaraan ay hindi lamang basta babalik. Ito ay naniningil na. Sa isang sulok ng hardin, nakita ni Maria Victoria ang kanyang anak na aksidenteng nadapa. Sa isang sandali ng hindi mapigil na damdamin, akmang tatakbo siya para saklolohan ito, ngunit huminto siya. Ang kanyang mga kamay, na dati ay nakahawak sa mga dokumento ng paghihigante, ay naging kamao. Ang sakit ay ginawa niyang lakas. Hindi siya magpapadalos-dalos. Ang pagbawi sa kanyang anak ay mangyayari sa paraang hindi na makakapalag si Dario. Ang laro ay nagbabago na, hindi na lang ito tungkol sa pera, ito ay tungkol sa dugo at pagmamahal. Ang bawat oras ay tila isang tiktak ng orasan na naghihintay ng pagsabog. Sa loob ng kanilang mansyon, unti-unti nang nagkakawatak-watak sina Dario at Veronica. Ang kawalan ng pera ay nagdulot ng pagkakaiba sa kanilang mga prioridad. Ang dating nagbubuklod sa kanila na kasamaan ay siya na ngayong mitya ng kanilang alitan. Wala na tayong matatakbuhan, Dario. Ang mga asset natin ay freeze na lahat dahil sa audit ni Maria Victoria. Sigaw ni Veronica, ang boses ay puno ng pagkamuhi habang nagmamadaling nag-iimpake ng kanyang mga alahas. Aalis na ako, bahala ka na sa gulong ginawa mo. Pinigilan siya ni Dario, ang kanyang pagkakahawak ay mahigpit at puno ng desperasyon. Hindi ka pwedeng umalis, tayong dalawa ang magkasabwat sa lahat ng ito. Kapag bumagsak ako, hihilahin kita pababa. Sa labas ng mansyon, nakatayo sa loob ng isang madilim na sasakyan, pinapanood ni Maria Victoria ang bawat paggalaw nila sa pamamagitan ng mga surveillance camera na ipinakabit niya. Ang bawat sigawan, ang bawat pag-aaway, ang lahat ng iyon ay musika sa kanyang pandinig. Ito ang hustisya na matagal niyang hiniling, ang makita ang mga taong nagtaksil sa kanya na sirain ang isa't isa. Sila na mismo ang gumagawa ng hukay para sa kanilang mga sarili, bulong ni Dr. Alon habang nakatingin sa monitor. Hindi pa sapat yan, sagot ni Maria Victoria. Kailangan nating ipaalam kay Dario na alam ko ang tungkol sa bata. Kailangan niya itong maramdaman sa paraang hindi siya makakatulog. Gabi na nang makatanggap si Dario ng isang anonymous na sobre sa kanyang pinto. Sa loob nito ay isang litrato ng kanyang anak na kinunan sa parke. Hindi mula sa malayo, kundi isang malapitang kuha, na tila may isang taong nakatayo sa tabi mismo ng bata. Walang sulat, walang banta, tanging ang litrato lamang. Nang makita ito ni Dario, ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng semento. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, nang hindi mapigilan habang hawak ang larawan. Alam niya, bulong niya sa kanyang sarili. Alam niyang buhay siya. Ang takot na dati ay nakatago sa ilalim ng kanyang kayabangan, ay biglang lumitaw, mas malakas at mas mapanira. Tumatakbo siyang pumunta sa silid ng bata, nais niyang masiguro na naroon pa ito. Ngunit pagbukas niya ng pinto, nakita niyang mahimbing na natutulog ang bata at sa tabi ng kama nito ay may isang maliit na bulaklak. Isang puting sampagita, ang paboritong bulaklak ni Marikit. Ang hangin sa silid ay tila naging napakalamig. Alam ni Dario na hindi siya nag-iisa. Ang multo ng kanyang nakaraan ay hindi na lamang nasa kanyang isipan. Ito ay nasa loob na ng kanyang tahanan, humihinga sa kanyang leeg, at handa nang bawiin ang lahat ng ninakaw nito sa kanya. Ang bawat sulok ng mansyon ay tila nagbabago ang anyo sa paningin ni Dario. Ang mga painting na dati simbolo ng kanyang yaman ay nagmumukhang mga matang nagmamasid sa kanyang bawat pagkakamali.
Si Veronica naman sa kabila ng takot ay unti-unting nawawala sa katinuan. Ang pagkakaalam niyang ang Marikit na inakala nilang patay na ay bumalik upang maningil ay nagtulak sa kanya sa gilid ng pagkabaliw. Dario, naririnig mo ba yun? Tanong ni Veronica sa gitna ng hating gabi, habang nakatitig sa kawalan. Ang mga yabag, palapit na siya. Ang boses ni Marikit, naririnig ko siya sa mga dingding. Tumahimik ka, Veronica, wala rito si Marikit. Sigaw ni Dario, bagamat ang kanyang sariling tinig ay nababasag sa takot. Sa labas, sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, si Maria Victoria ay naghihintay sa loob ng kanyang sasakyan. Hindi siya nagmamadali. Alam niyang ang pinakamabigat na parusa ay hindi ang pagkakulong, kundi ang mabuhay sa araw-araw na nilalamon ng sariling takot at pagsisisi. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagpadala ng isang mensahe sa private line ni Dario. Ang mga pader na itinayo mo mula sa kasinungalingan ay hindi na kayang pigilan ang katotohanan. Handa ka na bang harapin ang bayad sa lahat ng iyong utang? Pagkabasa ni Dario ng mensahe, ang kanyang kontrol ay tuluyang naglaho. Kinuha niya ang isang mabigat na plorera at inihagis ito sa salamin na lumikha ng isang nakabibinging tunog ng pagkabasag na yumanig sa buong bahay. Ang mga gwardya, na matagal nang binayaran ni Maria Victoria, ay nanatiling nakatayo lamang sa labas. Hinahayaan ang magkasintahan na lamunin ng sarili nilang kaguluhan. Si Veronica ay sumigaw at nagtatakbong lumabas ng silid. Ngunit sa hagdanan, tumama ang kanyang paa sa isang maliit na bagay. Isang lumang kwintas, ang kapareho ng kay Marikit. Napaupo siya sa sahig. Ang kanyang pagkatao ay unti-unting nadudurog. Ang bawat bahagi ng kanilang perpektong buhay ay nagkakapira-piraso na. Sa kabilang banda, si Maria Victoria ay nakapikit. Dinadama ang bawat sandali ng kanilang pagbagsak. Ang bawat sigaw, ang bawat pag-aaway ay nagiging balsamo sa kanyang mga sugat. Hindi niya kailangang hawakan ang mga ito. Sapat na ang makita silang maging bilanggo ng sarili nilang budhi. Ang pader ng kanilang mundo ay tuluyan ng bumagsak at sa gitna ng mga guho, siya ang nakatayo, ang babaeng hindi kailanman nagawang puksain ng kanilang kasamaan. Ang gabi ay nababalot ng makapal na hamog at ang paligid ng mansyon ay kasing tahimik ng isang sementeryo. Ngunit sa loob, ang hangin ay puno ng tensyon na tila anumang oras ay sasabog. Si Dario, nadala ang matinding galit at pagkalito, ay nagpa siya na lumabas ng silid upang hanapin kung sino ang nagpapadala ng mga mensahe. Sa kanyang kamay ay isang maliit na flashlight na nagbibigay ng kakaibang anino sa bawat sulok. Nang marating niya ang hardin, ang kanyang mga mata ay nakapako sa isang figura na nakatayo sa paanan ng hagdanang bato. Ang lugar kung saan 5 taon na ang nakalilipas. Tinangka niyang kitilin ang buhay ng kanyang asawa. Sino ka? Sigaw ni Dario, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at galit. Magpakita ka, huwag kang magtago sa dilim. Ang figura ay dahan-dahang humarap. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang mukha ni Maria Victoria ay malinaw na nakita ni Dario. Ang kanyang mga mata, ang kanyang tindig, at ang paraan ng kanyang pagtitig ay nagpabalik sa lahat ng alaala ni Dario. Mga alaala na pilit niyang ibinaon. Dario, wika ni Maria Victoria. Ang boses niya ay mahinahon, ngunit may dalang bigat na tila isang martilyo na tumama sa dibdib ni Dario. Natatandaan mo pa ba ang gabing ito? Ang ulan, ang putik at ang huling boses na narinig mo bago ka tumalikod? Napaurong si Dario, ang kanyang mga binti ay tila naging malambot na kandila. Marikit, hindi maaari. Patay ka na. Nakita kitang nahulog. Nakita kitang nawala sa gitna ng bagyo. Ang pag-ibig na tinanggalan mo ng halaga ay hindi madaling mamatay. Sagot ni Maria Victoria habang dahan-dahang lumalapit. Bumalik ako hindi para magmakaawa, kundi para ipaalaala sa iyo ang lahat ng kinuha mo sa akin. Ang aking dignidad, ang aking anak, at ang aking tiwala. Si Veronica na sumunod sa labas ay nakatayo sa malayo. Nang makita niya ang eksena, ang kanyang mga binti ay sumuko at siya ay napaluhod sa basang damuhan. Ang lahat ng kanilang pagpapanggap ay wala ng saysay. Dario, itakas mo ako. Huwag mo siyang hayaang gawin ito. Sigaw ni Veronica, ngunit hindi siya pinansin ni Dario. Si Dario ay nakatitig lamang kay Maria Victoria. Ang kanyang buong mundo ay nakasentro sa babaeng akala niya ay tapos na ang kwento. Ano ang gagawin mo ngayon? Tanong ni Dario,
Ang kanyang boses ay halos pabulong na, "Ipakukulong mo ba ako? Ipagpapalit mo ba ang lahat para sa paghihigante?" Tinitigan siya ni Maria Victoria ng may awa. Hindi na galit kundi awa, ang pinakamasakit na uri ng paghuhusga para sa isang taong tulad ni Dario. Ang pagkakulong ay masyadong magaan para sa iyo. Ang tunay na parusa ay ang mabuhay at makita ang bawat araw na nawawala ang lahat sa iyo hanggang sa wala nang matira, kundi ang iyong sariling anino. Sa sandaling iyon, ang mga ilaw sa paligid ay biglang namatay, na nag-iwan sa kanila sa gitna ng dilim, maliban sa liwanag ng buwan na tumatama sa mukha ni Maria Victoria. Ang bawat tibok ng puso ni Dario ay tila isang malakas na tambol na nagbabadya ng kanyang katapusan. Ang bawat segundo sa gitna ng dilim ay tila isang dantaon para kay Dario. Hindi siya makagalaw. Ang presensya ni Maria Victoria sa harap niya ay hindi lamang isang pagbabalik ng nakaraan, kundi isang hatol na hindi niya matatakasan. Sa di kalayuan, narinig nila ang mga sirena ng pulisya na papalapit. Ang bawat tunog ay humahati sa katahimikan ng gabi. "Alam ko ang lahat, Dario," muling wika ni Maria Victoria. Ang kanyang boses ay hindi na matalim, kundi kalmado, puno ng awtoridad ng isang taong may hawak ng lahat ng baraha. Ang mga peke mong transaksyon, ang pagtatraidor mo sa kumpanya, at ang mga taong binayaran mo para itago ang katotohanan. Lahat ng iyon, nasa kamay ko na. Si Veronica, na nakaluhod pa rin sa damuhan, ay nagsimulang humagulgol. Ang kanyang pagmamataas ay tuluyang naglaho, pinalitan ng isang desperadong pagmamakaawa. "Marikit, please, ako ang kaibigan mo. Hindi ko sinasadya ang lahat ng ito." "Kaibigan?" Tumawa ng mahina si Maria Victoria, isang tawang puno ng pait. Ang kaibigan ay hindi nagbabantay habang ang isa ay nalulunod. Ang kaibigan ay hindi nagnanakaw ng buhay ng iba para sa sariling ginhawa. Ang tanging tinuring kong kaibigan ay ang aking sarili na matagal ninyong pinatay. Dinala ni Maria Victoria ang kanyang atensyon kay Dario. "Sinasabi mo na ang bata ang iyong baraha. Pero alam mo ba ang masakit na katotohanan? Ang bata ay hindi pagmamay-ari ng isang kriminal. Siya ay may karapatan sa isang buhay na malayo sa inyong kasamaan." Biglang lumitaw ang mga tauhan ng pulisya mula sa labas ng hardin. Ang kanilang mga flashlight ay tumama sa mga mukha ni Dario at Veronica, na tila mga daga na nahuli sa bitag. Ang bawat hakbang ng mga opisyal ay nagpapaalala sa magkasintahan na ang kanilang peking mundo ay opisyal na nagwakas. Si Dario, sa kanyang desperasyon, ay akmang tatakbo patungo sa kanyang sasakyan, ngunit ang mga opisyal ay mabilis na humarang sa kanya. Ang tunog ng boses na kumalampag habang isinusuot sa kanyang mga pulso ay ang pinakamalakas na ingay na narinig niya sa buong buhay niya, isang ingay na nagtatatak ng kanyang kapalaran. Habang hinihila siya palayo, tumingin si Dario kay Maria Victoria. Ang babaeng dati ay kanyang inaapakan ay nakatayo ngayon, nang may dangal, ang kanyang mukha ay maliwanag sa ilalim ng buwan. Walang galit sa kanyang mga mata, tanging awa na lamang ang natira. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Dario na hindi si Maria Victoria ang sumira sa kanya. Sila mismo ang sumira sa kanilang mga sarili, at siya lamang ang nagmistulang salamin na nagpakita sa kanila ng kanilang tunay na pagkatao. Ang gabi na dati ay puno ng bagyo ay nagsisimulang maging payapa. Ang hangin ay humuhuni ng isang awit ng katarungan, habang ang mga sirena ay unti-unting lumalayo, dala ang mga taong naging dahilan ng kanyang 5 taong pagdurusa. Ang mga sumunod na araw ay naging mabilis at puno ng ingay ng media. Ang pangalan ni Dario at Veronica ay nasa bawat headline. Ang kanilang mga mukha na dati ay nakangiti sa mga magazine ay ngayon ay nakaposas at puno ng pagdurusa. Ngunit sa likod ng lahat ng kaguluhang ito, si Maria Victoria ay naghahanap ng katahimikan sa isang lugar na hindi nila kailanman inakalang makikita. Nasa loob siya ng isang maliit na silid-aralan. Tahimik na nagmamasid sa labas ng bintana. Sa loob nakaupo ang kanyang anak na si Leo, abala sa pagguhit. Ang bata ay walang kamalay-malay sa bagyong kinaharap ng kanyang mga magulang. Pumasok si Dr. Alon at huminto sa tabi ni Maria Victoria. Handa na ang lahat ng mga legal na dokumento para sa kustodya. Sa madaling salita, si Leo ay magiging sa iyo na ng opisyal. Tumingin si Maria Victoria kay Leo. Ang kanyang mga mata, na dati kasing lamig ng yelo, ay unti-unting natunaw sa init ng pagmamahal. Hindi ko siya kailangang bigyan ng marangyang buhay na nanggaling sa galit. Ang kailangan niya ay isang ina na totoo,
isang ina na hindi na kailangang magtago. Maya-maya, tumingin ang bata sa labas at nakita si Maria Victoria. Napangiti si Leo at tumakbo patungo sa bintana, ang kanyang mga kamay ay humawak sa salamin. Ma'am, ikaw po ba yung laging nagbibigay ng mga bulaklak sa garden namin? Ang tanong na iyon ay parang isang matamis na kanta na tumagos sa puso ni Maria Victoria. Lumuhod siya sa harap ng bata, hindi bilang isang CEO, kundi bilang isang ina. Oo, Leo, ako ngayon. Ang ganda po ng mga bulaklak nyo, sagot ng bata. Sabay abot ng kanyang iginuhit. Isang larawan ng isang babaeng nakatayo sa ilalim ng araw. Para sa inyo po ito, sabi po ni Papa. Huwag daw akong kukuha ng kung ano-ano sa estranghero, pero hindi naman po kayo estranghero, di ba? Ang bawat salita ay parang isang mahapding paalala ng kasinungalingan ni Dario, ngunit ang pagmamahal ng bata ay mas matimbang. Hinaplos ni Maria Victoria ang pisngi ng kanyang anak. Ramdam niya ang init ng buhay, ang buhay na hindi niya hinayaang mawala sa kabila ng lahat. Sa kabilang banda, sa isang malamig at madilim na selda, si Dario ay nakaupo sa isang sulok, nakatitig sa mga rehas. Walang Veronica, walang yaman, walang kapangyarihan. Ang tanging kasama niya ay ang katahimikan at ang nakabibinging tunog ng kanyang sariling pagsisisi. Sa tuwing pumipikit siya, ang nakikita niya ay hindi ang kanyang mga tagumpay, kundi ang ngiti ng anak na hindi na niya mahahawakan at ang mukha ng babaeng kanyang itinapon, na ngayon ay masaya at malaya. Ang hustisya ay hindi lamang ang makita ang mga kontrabida na magbayad. Ito ay ang makita ang mga biktima na muling makahanap ng rason para ngumiti. Ang gulo ay natapos na at ang bagong yugto ay nagsisimula na sa bawat stroke ng Crayola ni Leo sa papel. Ang bawat peklat sa katawan ni Maria Victoria ay hindi na nagdudulot ng hapdi. Ang mga ito ay nagsisilbi na lamang na mapa ng kanyang nakaraan. Lumipas ang ilang buwan matapos ang pagkakakulong ni Dario at Veronica. Ang buhay ni Maria Victoria ay bumalik sa isang payak ngunit makabuluhang agos. Hindi na siya ang CEO na laging nakikipaglaban sa mga boardroom. Siya na ngayon ang babaeng nagbubuhos ng oras sa pagtuturo kay Leo sa pagpapatakbo ng isang pundasyon para sa mga inang biktima ng pang-abuso. Isang hapon, habang naglalakad sila sa pampang ng dagat, ang lugar kung saan siya natagpuan ni Dr. Alon 5 taon na ang nakalilipas, huminto si Maria Victoria. Ang simoy ng hangin ay banayad, hinahaplos ang kanyang buhok. Si Dr. Alon, na naging katuwang niya sa bawat hakbang ng pagbangon, ay nakatayo sa kanyang tabi, tahimik na nagmamasid. Salamat, Alon! Wika ni Maria Victoria nang hindi inaalis ang tingin sa papalubog na araw. Kung hindi dahil sa iyo, marahil ay isa na lamang akong alaala na nilamon ng dagat. Ngumiti si Alon, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Hindi mo kailangang magpasalamat. Ang lahat ng narating mo ay dahil sa iyong sariling katatagan. Ipinakita mo na ang isang babaeng inalipusta ay kayang bumangon ng mas matatag kaysa sa anumang bagyo. Tumingin si Maria Victoria kay Leo na masayang naghahabol ng mga alon. Hindi ko akalaing makakamit ko ang ganitong kapayapaan. Ang galit na dating nagpapatakbo sa aking sistema ay napalitan na ng pasasalamat. Ang paghihiganti ay hindi pala ang solusyon. Ang tunay na tagumpay ay ang makapamuhay ng malaya mula sa anino ng mga taong nanakit sa iyo. Sa loob ng selda, si Veronica ay naghihirap sa mga sakit na dulot ng kanyang pagkakasala, habang si Dario naman ay nagdurusa sa kawalan ng kinabukasan. Ang kanilang buhay ay naging isang walang katapusang pagbabayad, isang bilangguan na sila rin ang nagtayo. Wala na silang karamay, walang nakakaalala, at walang pag-asang makabawi pa. Dito, sa pampang ng dagat, naramdaman ni Maria Victoria ang tunay na paglaya. Hindi na siya si marikit na biktima, hindi na rin siya si Maria Victoria na puno ng puot. Siya na lamang ang isang babae, isang ina, na natutong magmahal muli sa sarili. Ang bawat alon na humahampas sa kanyang paanan ay tila naghuhugas ng huling bakas ng kanyang mga sugat. Ang kahapon ay mananatiling bahagi ng kanyang kwento, ngunit hindi na ito ang nagdidikta ng kanyang bukas. Ang bagong kabanata ay puno ng liwanag, pag-asa at higit sa lahat pagmamahal na wagas. Isang tahimik na umaga, tumanggap si Maria Victoria ng liham mula sa bilangguan. Hindi ito galing kay Dario, kundi mula sa isang chaplain
na nagbabantay sa mga bilanggo. Nakasaad sa liham na si Dario ay malubhang nagkasakit at nais siyang makausap sa huling pagkakataon. Nang tumuntong si Maria Victoria sa loob ng bilangguan, ang amoy ng luma at basang semento ay bumalik sa kanyang alaala, isang paalala kung gaano kalayo na ang narating niya mula sa kadiliman. Sa loob ng maliit na silid, nakita niya si Dario. Ang lalaking dati ay makapangyarihan, ay isa na lamang anino ng kanyang sarili. Nakahiga sa isang matigas na higaan, humihingal sa bawat paghinga. "Marikit!" bulong ni Dario. Ang kanyang boses ay tila kaluskos ng tuyong dahon. Hindi lumapit si Maria Victoria. Nanatili siya sa pintuan, ang kanyang tindig ay matatag, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. "Narito ako, Dario. Ano ang nais mong sabihin?" Ang lahat ng ito," hirap na sabi ni Dario, habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa ere. Ang kasakiman, ang pagtataksil. Wala itong saysay. Sa huli, ang tanging naiwan sa akin ay ang mga rehas na ito. "Ang mga rehas na iyon ay hindi ginawa ng iba, Dario," sagot ni Maria Victoria nang may mahinahon na boses. "Ginawa mo ang mga iyon sa bawat desisyong pinili mong maging malupit kaysa maging matapat." "Patawarin mo ako," pakiusap ni Dario, ang kanyang mga mata ay basang-basa ng luha. "Hindi dahil karapat-dapat ako, kundi dahil kailangan ko ito para makapagpahinga." Tinitigan siya ni Maria Victoria sa huling pagkakataon. Walang puot, walang saya sa kanyang pagdurusa. "Ang pagpapatawad ay hindi para sa iyo, Dario. Ito ay para sa aking sarili. Pinatatawad kita hindi dahil sa gusto ko, kundi dahil ayaw ko nang dalhin ang bigat ng iyong kasalanan sa aking paglalakbay. Mula sa sandaling ito, malaya na ako sa iyo." Tumalikod si Maria Victoria at lumabas ng silid. Hindi siya lumingon. Habang naglalakad siya papalayo, narinig niya ang mahinang pag-ungol ni Dario, ang huling tunog ng isang taong tuluyang nilamon ng kanyang sariling mga pagkakamali. Paglabas niya ng bilangguan, sinalubong siya ng sikat ng araw. Ang hangin sa labas ay sariwa, ang langit ay malinaw, at ang bawat hakbang niya ay magaan. Ang huling tanikala na nagdurugtong sa kanyang mapait na nakaraan ay tuluyan ng naputol. Ang kitbak tao ng paghihirap ay tila naging isang malabong panaginip na unti-unting napapawi sa paglipas ng panahon. Sa isang maliit ngunit maaliwalas na bahay sa gilid ng burol, ang bawat umaga ay sinasalubong ng huni ng mga ibon at ang amoy ng mainit na kape na humahalo sa bango ng mga namumukadkad na bulaklak sa hardin. Si Maria Victoria, na ngayon ay mas kilala na lamang bilang Maria ng kanyang mga kapitbahay, ay nakaupo sa beranda habang pinapanood si Leo na naghahanda para sa kanyang pagpasok sa paaralan. "Ma, nasaan na yung baon ko?" tanong ni Leo, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa excitement. Lumapit si Maria at inayos ang kwelyo ng uniforme ng bata. "Nasa mesa na, anak. Huwag kang tatakbo ng mabilis, baka madapa ka." Pinanood niya ang paglakad ng bata patungo sa school bus. Sa bawat pagtango at pagkaway ni Leo, ramdam ni Maria ang kapayapaan na matagal niyang hinangad. Hindi na siya ang babaeng nagtatago sa dilim, hindi na rin siya ang CEO na nabubuhay sa paghihiganti. Siya ay isa na lamang inang natagpuan ang tunay na kahulugan ng kaligayahan sa payak na buhay. Maya-maya, narinig niya ang mahinang pagtapik sa haligi ng beranda. Si Dr. Alon, na naging katuwang niya sa lahat ng pagbabago, ay nakatayo roon, may dalang mga sariwang prutas mula sa palengke. "Handa ka na bang bumisita sa pundasyon mamaya?" tanong ni Alon, ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal at paggalang. "Oo, Alon," sagot ni Maria. "Marami pang inang nangangailangan ng lakas. Gusto kong malaman nila na kahit gaano kadilim ang gabi, laging may liwanag sa pagsikat ng araw." Naupo si Alon sa tabi niya. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi nakakaasiwa. Ito ay puno ng pag-unawa at pagpapahalaga sa mga pinagdaanan nilang dalawa. Ang pagmamahal ni Alon ay hindi pilit, hindi mapilit, kundi isang natural na pagdaloy ng suporta na nagbigay sa kanya ng lakas para muling magtiwala. Tumingin si Maria sa malawak na langit. Naalala niya ang kanyang sarili 5 taon na ang nakalilipas. Ang babaeng basag, ang babaeng nakahandusay sa hagdanan, ang babaeng akala niya ay wala ng kinabukasan. Ngayon siya ay isang babaeng may direksyon, isang inang may anak, at isang taong may kapayapaan sa puso. Ang nakaraan ay hindi na isang tanikala. Ito ay naging aral na nagpanday sa kanya upang maging mas matibay.
Ang bawat paghihirap ay nagbigay daan sa pagbuo ng isang pagkataong puno ng habag at pagpapatawad. Sa bawat paghinga niya, nararamdaman niya ang presensya ng isang bagong simula. Ang bagyo ay tapos na, ang dilim ay lumipas na, at ang natira na lamang ay ang liwanag ng isang bukas na puno ng pag-asa. 5 taon ang nakalipas mula nang tuluyang magbago ang lahat. Sa isang maliit na burol na tanawang dagat, nakatayo ang isang simpleng bahay na pinalilibutan ng mga namumukadkad na sampagita. Ang hangin ay sariwa, dalisay, at walang bakas ng pait na dati nakakabit sa bawat sulok ng kanyang buhay. Si Maria Victoria o si Marikit, sa pangalang ibinigay sa kanya ng kanyang mga mahal sa buhay, ay nakaupo sa tabi ni Dr. Alon. Hawak nila ang isang lumang litrato, ang tanging alaala na natira mula sa nakaraan na hindi na nananakit.